salamat sa Panginoon sa biyaya at awa. No? At tayo po ay nakakapaglingkod pa sa Panginoon. Ayan, welcome natin, Brother Dudo from India, Sister Jenny and Brother Angelo. Salamat po sa Panginoon. We join you, no, in your happiness in bringing people to Christ and getting them to follow the Lord in water baptism. Salamat sa Panginoon. Welcome din natin yung mga taga-Sardia. Sila po ang host ngayon. At ganun din po ang mga nasa Abu Dhabi. Yan. Sino po nasa Abu Dhabi ngayon? Wala ko nakikitang picture ng Abu Dhabi. Puro pangalan lang. CBCMMI. AUH. Ayan, sa Al-Ain, no to? Si Jade ba to? Hindi. Okay. Preacher Edmond. Anak na Preacher Edmond yata. No? So, welcome. At saka sa Russell Kaima, welcome from Bicol. No, welcome din natin ang bawat isa sa Sunday School. So, ngayon po ay tuloy natin yung pag-aaral natin about biblical ministry. Mahalaga po na maintindihan natin kung ano ba yung biblical ministry. So, pwede bang mag-share lang ako ng screen? Paki-turn on nga ang sharing of screen. Paki-turn on, naka-turn off eh. Okay, napakahalaga na makita natin yung biblical ministry in the life of Paul. Ano nyo, if we can ask for an example of biblical ministry, no, aside from the ministry of our Lord Jesus Christ for 3.5 years, Jesus po ay nag-ministry for 3.5 years. He prepared himself for 30 years, no, and then he started this ministry at the age of 30, sabi ng tradition, according to the tradition. And aside from the ministry of the Lord Jesus Christ, meron pang isang halaga na maintindihan natin about biblical ministry. Ano nyo, nowadays, ministry in the Philippines or maybe all over the world seemingly ay very far from the ministry of Apostle Paul. So napakahalaga po na maintindihan natin kung ano ba talaga yung biblical ministry in the light of the epistle of Paul. Ano? Kaya mahalaga po na ating pag-aralan to 2 Corinthians. I think, di ko alam kung si Pastor Jake sinimulan na to. Nasimulan na ba mo? Pastor Jake, nasimulan mo na to? Opo. Biblical ministry. Nasimulan na daw po. Corinthians. Ongoing daw po. Anong chapter na kayo? Chapter 3 daw po. Okay, chapter 3. So, yun. Pero, just for, siguro, I will ask Pastor Jake to help me in teaching this, para yung mga taga-Sardia, because they are advanced in this book study. So, he can share something, siguro, Pastor Jake, if you would like, to help me, so para lang magkaroon din tayo ng interaction and some discussion about this biblical ministry. But one thing is sure, ministry is not about being
yung bang or lying in a bed of roses, sabi nga nila, no, hindi ganun eh. No, dito sa introduction ni Saint Paul in chapter 1 pa lang, ano, he begin his book by telling or by writing his salutation, and after that, no, siya po ay nagbigay na ng kanyang saloobin. No, saloobin. Pag sinabing saloobin, he is telling us, that he is a mere man. Siya po ay tao lang din. Hindi po siya Superman. Nasasaktan siya, ha? Nasasaktan siya doon sa mga accusation sa kanya. But like the mind of Christ, no, like the mind of Christ, sabi niya, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus, and that is a humble mind. A humble mind is a surrendered mind. A humble mind is ibang nagpaparaya, no, nagpaparaya, and then nagpapaubaya is making God to take vengeance, no, yun ang mind of Jesus Christ eh. When he was on the cross, Jesus never asked the angel to kill all of his accuser and all of those who mock him, but he can because he is God. And one word is enough. One word, kill. Hindi naman sabihin lang niya yun eh, kill. At yung mga anghel, susunod yun, papatayin lahat yun. That he makes sure that God is righteous to take vengeance, no? Kaya ang tawag doon ay pagpapaubaya. He left God to do the judgment. At hindi lang yon, he gave way, he gave way, nagparaya siya, he gave way. He gave way in a sense that he gave his life. No, dapat ang dusa ay ang tao. No, but he gave way. Siya na naparaya siya. Siya na lang para yung tao maligtas, para yung tao mapatawad sa kasalanan. So, dito sa ating pag-aaral, makikita natin na si Saint Paul is telling his recipient, the Corinthian church, the believers, the brethren, ang pagkakatawag ni Saint Paul diyan ay saints. They are saints. Sabi sa verse 1, sabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God, which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. Okay, local church, people who are attending church in one locality. So, local church. Pag sinabing Church of God which is at Corinth, it means a local church. Because Paul gives the name of the place, local church, Church of God in the locality of Corinth. So dito sa verse 12 hanggang chapter 2 verse 11, Paul defends his integrity. The accusation of the Corinthian believers or the saints or the church of God which is at Corinth, he is accusing them of insincerity because
at first, Paul uh, tell them, Paul tell them that he will visit them. But all of a sudden, Paul changes his mind or changed his mind for some reason. And this reason is, for me, it is valid because I've been in his situation then. Kaya alam ko yung sinasabi ni Saint Paul. Okay, and he tell the Corinthian believers in verse 12, no, sabi niya ay, for our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with selfless or fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world and more abundantly to your word. So he's telling, I'm sincere. If I change my mind in visiting you, or suddenly I change my mind in visiting you, it is out of a heart that is simple and honest, no? So he has a pure motive on that, no? Hindi po yun pagsisinungaling. He will visit them. Surely he will visit them, but not now. Yun ang ibig sabihin lang niya. But not now. So he has been living by the grace of God, not relying on human wisdom or ability, especially before the Corinthians. He knows the character of the Corinthian believers. No, they not all of them has a good heart for Paul. When Paul told them about, but by the grace of God, no, but by the grace of God, we had our conversation in the world and more abundantly to you, Lord. He is setting a good example to them, no, and he is not depending on human or fleshly ability or wisdom. Meaning, when he decided to change his mind on visiting them, he prayed a lot. He asked the counsel of God. He asked God's advice on it. You know? And by, yung bang, by sound mind, through his sound mind, he balanced everything. He put in a balance everything that he will do. At he concluded, it will not benefit the Corinthian believers, nor I will benefit on it. So kaya hindi na muna siya dumalaw. Yun po yung kanyang sinasabi dito eh. No, number 3, his letter were sincere and plain. The Corinthians themselves can attest to this. No, sabi sa verse 14, also ye have acknowledged us in part, that we are rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord. So sabi ni Saint Paul, you acknowledge us in part. Ibig sabihin, you can attest about it. No? You cannot plainly tell me that I'm not that I'm insincere because I set an example for you. Okay, so yun ang isang bagay. Ngayon, Paul depends not only his purity, the purity of his conscience amid accusation of insincerity, but number 2, he has been living in the simplicity and holiness and godly sincerity before all men, especially before the Corinthians. He has been living by the grace of God, not relying on human wisdom or ability, meaning he is always doing it by God's grace, praying about it. Ano yun, isa sa mga dapat tandaan natin sa ministry, if you are in the ministry, if you are thinking of entering in the ministry, you must always pray. You must always ask the Lord if it is His will. Kasi it is very easy to make decision. It is very easy to
uh, take the risk, but always remember, no, the will of God, and we must ask the Lord for it, and we can only realize God's will through prayer and by His word, no. So dito sinasabi ni Saint Paul na he is sincere, he is not deceiving anyone, no. He is really a good heart, a pure heart, in good faith, ano, in good faith. So hindi pwedeng sabihin na siya ay insincere. Number two, Paul defends himself against accusation of fickleness and unspirituality. So the Corinthian believers is accusing him, you're fickle-minded, you cannot, you are not a man of one word, no? Okay, that is unspiritual to change your mind in visiting us. But Paul informed the Corinthians of his plan to visit them twice, verse 15 and 16. And in this confidence, I was minded to come unto you, before that he might have a second benefit, and to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judea. So he informed them about his plan, and he's sincere in telling them about it. But sometimes, minsan, sa ministry, sa tagal ko na din sa ministry, ako yung, I can easily decide for something. But always expect, after a while, I will change it. Kasi, after I decide, I am thinking, lagi kong iniisip yun eh, yung, is it God's will? Ano? Is it glorifying? Is it profitable for those concerned? No? Yun lagi ang iniisip ko eh. Kaya pagka ako'y nag-design, bisan sasabihin ko ganito, kahit kay misis ko, kahit sa mga anak ko. Kasi minsan pinag-isip, parang hindi tama, hindi maganda yun. So, pagbabalansi ko ng mga bagay. Kasi minsan, alam nyo, there are times that you will decide immediately. There are times that you will think twice before you decide. But whatever decision you will make, always see to it that it will glorify God, it will benefit Christians, it will edify them, it will promote love to each other. Kaya dapat natin pag-isipan yun. And it is not sin to make changes. After evaluating or after evaluation, maganda, mas may kinay magbaguhin mo kaysa magkamali ka. Naiintindihan ba ninyo ako? Minsan yan hindi naiintindihan. Kahit ng mga batang mga pastor. Sabihin, pastor pa bago. Isa lang ang sure nyo sa akin, hindi ako magbabago ng doktrina. Pero may mga bagay akong desisyon na binabago ko kasi nakita ko it will not benefit the people. At mas maganda na yung magbago kaysa makita mo magkamali ka. Okay? So hindi pagkakamali ang pagbabago. After seeing na hindi makikinabang ang tao. Ano? Ganun lang eh. Eh minsan hindi naintindihan ng marami yan. Mga batang pastor, pabago-bago ika. Alam mo, sa mga desisyon kong ginawa dito sa church na ito, may binabago kasi pinag-aaralan ko eh. And there are times that God is talking to me, He impressed me
about something, don't do that, diba? And do this, God leads me to do this, no? So walang masama yan. And that is not because I'm unspiritual or Paul is unspiritual. Hindi po batayan nung binabago mo yung decision mo sa para ma-edify, para makatulong sa marami, para mag-glorify ang Panginoon. That is not unspiritual. Ang unspiritual, di mo binago yung decision mo. Nauwi sa pagkakamali, nauwi sa chaos. Nauwi sa pag-aaway. Yun ang problema natin. So, may mga ganong mga decision. Binabago natin. It's not bad to change decision. Katulad ni St. Paul dito, binago niya ang kanyang decision. Paul changed of plan was due to lightness. Not due to lightness or fickleness or vacillation. Sabi niya sa verse 17 ng 2 Corinthians chapter 1. No? So, ang sabi niya, kung inyong babasa, pakibasa nga. No? Pastor Jake, pakibasa mo na nga. If you can give some side comment on that, you may do so. Hello po. 17 hanggang 18 hanggang 18. So, Pastor Jake. 2 Corinthians chapter 1 verse 17 to 18. When I therefore was thus minded, did I use likeness, or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea, yea, and nay, nay. But as God is true, our word toward you was not yea and nay, for the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me, and Silvanus, and Timotheus was not yea and nay, but in him was yea. Pastor, kung meron kang side comment, pwede mo sabihin. Based dun po, Pastor, sa passage, yung message po na tinutukoy ni Paul doon, yung conduct niya was not like the world because he did not decide lightly without basis. So when Paul changed his mind, doesn't mean that he don't have any basis. And in verse 18 po kasi, Paul used the word, he did not use the word without basis, verse 18. Kaya, as you said a while ago, Pastor, nag-change ng mind si Paul, not because of worldly basis or worldly wisdom, but because there is a purpose, and that is yung basis ni Paul ay sabihin para siguro it seems to me that Paul was giving them chance to change. And also verse 19, the message that Paul was preaching to them is the truth from God, hindi yung worldly ways. So yun po yung isa sa mga napag-aralan na namin. Kaya yun po yung nakita kong makatutulong sa atin bilang isang minister din and bilang isang mga miyembro ng church. So yun lang po, Pastor, as of now. Okay, thank you. Thank you very much, Pastor Jake. Iba, pag sinabing vacillation, the word vacillation means indecision. No, para bang fickle-minded, pabago-bago isip. No, sabi ni St. Paul, God is real, totoo ang Panginoon, and I would like to be true to you also.
what is the true, the true impulse mind. The true impulse mind is that it will not benefit you, nor I will benefit on it if I visit you now. Diba? Tama yung sabi ng Pastor Jake, give them a chance of room to think, to change. Diba? That is giving them a room to change. To change their mind and their emotions, di ba? Kasi at that time na isulat ito, no, may nagagalit kay Saint Paul, ang takin mong rebuking niya yung mga immoral diyan. Pagsabihan niya, bakit pinatatayo niya yung babae diyan? Di ba? Bakit kayo mga Kristiyano diyan, you are eating food offered unto idols? Paul is telling them, how can you tell to those who got saved, in that situation, in that condition, they are offering food to an idols? Can you tell them for them to turn their back from it, from doing it? If you're eating food for the idols, tapos sasabihan mo ba yung mga kumakain na yun, diyan na nabuhay sa pagkain ng mga inihandog sa Diyos. Layuan na ninyo yan. Parang po yan alam nyo. Bisan, simple lang naman yung sabihin natin na iba sa pananamit, yan sa pananamit natin, mga lalaki, babae. Bisan, nakakikita ka ng pastor na, ito, sige, sabihin ko na, mga Kristiyano, pastor o hindi pastor, nagsusuot ba ng mga sirasirang maong? Ako, nung araw, alam ko kasi natira po ako sa mga tiyuhin ko, puro lalaki. Galit na galit ang lola ko, pagka po yung mga tiyuhin ko, nagpapantalo ng sira-sira, sasabihin, ano ba yan? Papatalo ng sira-sira. Parang mga magulang mo, hindi man lang marunong manahi. Diba? Ngayon, binibili pa sa mulian. Sira-sira yung baong. Nung araw, pinagagalitan ng mga tiyuhin ko niyan. Sinasabi pa ng tiyo, ilagay mo na nga yan, basahan na ng payan. Pambira, bibili mo, 1.5 yan, 2,000 yan, pero sa lola ko nung araw, basahan yan. Tingnan mo yung yung mindset ng mga tao ngayon, ng mga minister, bakit ka pastor, nagsusuot ng ganyan. May nakikita na yun, nagsusuot ng ganyan. Preacher, tapos naka-hoodie, expositor pa yan, ha? Pero naka-hoodie, alam nyo, let us worship the Lord in the beauty of holiness. Alam niyo yung salitang beauty na sinasabi sa Book of Psalms? I-search niyo, ang ibig sabihin ng beauty is decoration of holiness. Dekorasyon ba ng holiness yan nagpipreach, exposition pa pinipreach? Dekorasyon ba ng holiness yan? Kanina sinabi ko sa aking prayer, para ika maakay yung mga may tato, dapat magpatato. Para maakay daw yung may tato. Para daw maakay mo yung mga may purse, yung mga may earrings, dapat daw magpa-earrings ka para cool ang dating, para ba maakay mo rin. Hindi. Kailan ka nakakita positive nagkaroon ng power? Ano ba sa kuryente, sa current? Nag-positive. May power ba yun? Wala. Para magkaroon tayo ng impact sa sanlibutan na ito, let us be different. If they are negative, we are positive. And that will make an impact. Minsan, impacto na lang Impacto yung buhay mo. Diba? Impacto yung buhay natin. Uy, lumayas ka nga, impacto ka. Sabi nung nanay sa anak, lumayas ka nga dito, impacto ka. Pero sabi nung anak, Christian po ako, pastor, pero impacto. Dapat kasi, yung buhay, hindi impacto. Nakakaroon ng impact yung tao pag nakikita ka. Kasi iba ka. Kayong mga babae, okay po yun, Sana masama sa mga kung anong mga suotin nyo. Pero tanongin nyo sarili ninyo, do you make an impact? O impacto kayo? Diba? Halimbawa, mambira, alam nyo, let us stir up people for the gospel. Alam nyo kung paano nyo may stir up yung people for the gospel? Be different.
Don't be like them. By words, by action, by passion. Basta ano nang ibig mo sabihin passion? Sa pagmamit. Ano kayo magiging, paano kayo tatanungin kung kamukha kayo nila? Ano yung sasabihin sa inyo kung kamukha ninyo sila, mga unbeliever, kamukha din ninyo? Sasabihin lang ninyo, pareho lang tayo. Pag-share ka, pareho lang tayo. Pero alam nyo, pag kakaiba sa kanila, magtatanong ka, bakit hindi ka nakikisama sa akin? Bakit ganyan yung, parang salita mo, iba sa akin? Bakit ganyan ang suot mo? Iba ka sa amin. Alam nyo, that is stirring up people, para sa gospel. That is one thing. No? If you, set a difference between you and the unbelievers, people will ask you question. And that is the time you can share the gospel to them. Alam mo, dati-rati makamukha talaga tayo. Hilig ko din ang hilig nyo. Pero salamat kay Kristo, binago ako ni Jesus. Salamat, ang nagbago ng buhay ko, si Kristo. Tinanggap ko siya sa aking puso. And when I become a Christian, I changed my mind. The Lord changed my appetite on passion, on anything that I do. Minsan minsan talaga yung Kristiyano diminishing minsan Naging Kristiyano, diminishing pa Tsura, diminishing. Sa halip na mag-iba ang itsura, diminishing pa yung itsura. Yung Kristiyano, tandaan nyo, God sees the heart. He honors the heart of people. Pero kung ikaw, walang intention na mag-set ka ng example, mag-set ka ng difference, how can God honor your heart? Hindi nakatiring yung gamit, yung pagkakagamit, God, look in the inside and not in the outside. Ang gamitin yan kay David yan No? Ginamit yan kay David, parang hindi mo kaya. Tsura mo. No? Okay, ang kwan po doon ay yung po bang pagtitiwala sa Panginoon. Ang Diyos ay nakatingin sa pagtitiwala sa Kanya para labanan ang isang Goliath. No? Ang Diyos ay nakatingin sa puso ninyo para labanan ang maling aral at maling mga pamumuhay. No? Time for us to set an example and be different from others. Kasi that will make them curious about you, about being Christian. No, ngayon, ang napakasamang marinig ay, pareho lang tayo. Diba? Bakit ba sinasabing pareho? Itsura mo, pareho lang ng itsura ko. Paano pa tayo nagkaiba niya? Wala namang mapakitaan ng pagkakaiba. No? Sabi ko nga, nabuhay sa kalaswan. Tapos ngayon Kristiyano kayo, nasa kalaswan ka pa rin. Paano mo maaakay mula sa kalaswaan ang malaswa? Kung malaswa ka rin. Diba? Mag-isip lang kayo. Sabi nga ng lola ko nung araw, gamitin mo yung baon ng ulo mo, ha? Mag-isip ka lang. Okay? Huwag ninyong gamitin yung katwiran ng sanlibutan. Bakit ginagawa nila? Gagawin ko rin. Ha? Alam nyo, kung wala namang problema sa pamamaris, pero si St. Paul, nag-set ng paparisan. Si Jesus, dapat tayong maging kahalintulad ni Jesus. Sabi ni St. Paul, imitate me as I imitate God. Bakit ang ini-imitate natin mga taga-sanlibutan? Diba? Bakit ang ini-imitate ninyo mga worldly Christian? Bakit hindi nyo imitate yung mga godly Christian? Yung mga babae at lalaking may takot sa Panginoon at nagkakaroon ng impact sa community nila, nakikita sa buhay nila, sa itsura nila, sa fashion nila, makikita. Isa na yun ang kakulangan natin. Alam nyo, that makes us complacent. Bakit, Pastor, nagiging complacent tayo? That make us indifference. Indifference, hindi different. No, nagiging indifferent tayo. Bakit? Wala nang pakialam. Hindi maisuko itong fashion niya, hindi maisuko itong kanyang itsura, hindi maisuko itong ganito sa ministry. Ayun. So, walang pakialam. That makes him complacent. No? So, kayo na lang, kaya na ninyo. Ganun, complacent. Diba? So, si Paul, ang sabi niya, I'm sincere, not fickle-minded. Okay, I decide
and I'm true, as God is true, I'm true, I'm sincere. You cannot blame me about that. No, I have my basis on doing that, and I'm not, my basis is not true worldliness. No, ano nyo, pagka tayo maggagawa isang bagay, wag kayong pumili sa worldliness. Wag kayong mag-decide sa worldliness. Mag-decide kayo sa godliness, wag sa worldliness. No, is it godly? Oh, hindi ko maintindihan. Sabi nga ng isang preacher, kapag ika ang lalaki, sa hubog ng katawan mo nakatingin, may kalaswaan ang suot mo. Malalaman mo na hindi malaswa ang suot mo kapag sa mukha mo nakatingin ang lalaki. Okay? Sabi nga din isang pastor, magagalit kayo, tiningnan kayo ng marikit. At, di ba? Pero sabi nga niya, mag-ayos kayo ng bihis nyo para hindi kayo tingnan ng malakit. Di ba? So, yun din ang sinasabi ko. Mga kapatid, alam nyo, God is true. Let us live in that doctrine. God is real. God is true. Let us live. Let us be truthful. Maging totoo lang tayo. No, Christian tayo. Let us live as a Christian. Diba? He preaches a Savior who is true. Sabi ni St. Paul sa verse 19, I'm preaching you about Jesus. He is true. And what I decided is based on the truth that I preach, the Savior who is true. Totoo siya. Okay? So, yung basis, may basis tayo. Minsan yan. Alam nyo, ako kasi minsan hindi naintindihan talaga Pagka nagkonto ko, huwag daw gamitin yung Bible. Anong gagamitin ko? Worldly? Talagang Bible gagamitin ko. Di ba? Hindi naintindihan. Si Paul, ginamit yung doctrine of God Doctrine of Jesus Christ at saka doctrine of God. God is true. That is doctrine of God. Jesus is true. That is the doctrine of Jesus Christ. He is true. Totoo siya Bakit pag ginamit mo sa isang desisyon mo, sa isang bagay, yung salita ni Diyos sasabihin, huwag daw gamitin ng Biblia. Ayun, gagamitin ko. Diba? Ano gagamitin ko? Worldliness? Desisyon ko lang sarili yan? Hindi ko pinag-pray yan? Ako, I see to it, whenever I decide, no, I'm praying, Lord, gusto mo bang gawin ko to? Lord, ito ba'y tama? Pag po ito ay gusto mo at ibinigay mo to, gagawin ko po. Pag hindi mo binigay, I will not do it anymore. Ganun talaga. No? So, his ministry to them was from God, and God's Spirit dwells in him. So, he decided according to the Spirit. That is Trinity na yan, Trinity na po yung binabanggit ni St. Paul dito na doctrine, When he decides for something, he used the doctrine of Trinity. No application. The charge was a serious one. Paul was serving a faithful God, and thus the dignity of his God must be reflected on how he conduct himself. We need to take the words that we give out seriously because we are serving a faithful God. And because people take them seriously, I will pray for you. I will visit you. Dapat maging totoo tayo dyan, Minsan, yung pagsasabi, pinagpipil kita. I see to it before I pindot, I click na ipag-pray ko na. Kasi may magsabi, I pray for you. Kasi hindi naman totoo. Diba? Mga kapatid, maging totoo tayo. Pastor, I pray for you. I will visit you tomorrow. Okay. So, as men and women of God, we need to be men and women of our words. But see to it, that is God's will for you to do. And there's no problem in changing our mind. Like Paul, he changed his mind.
because he makes sure that it is puri na balance. So yun po, dapat ganun lang. Dapat pagkaan kasi nagkukuha tayo, nagde-decide tayo, balansehin natin yung decision natin. Tingnan natin kung tama. Kung mali naman yung decision natin, at hindi tama, wala namang masamang magbago. Sabihin natin, I realized it is better for me to do this than to do that. Wala namang problema. No, you realize it. No, you pray for it, and the Lord give you wisdom. So do what the Lord wants you to do. Ganun lang naman. Sa ministry, ganun eh. No, hindi po masama yung magkaroon ka ng babago sa isang bagay na sinabi mo kasi nabalansi mo, na-realize mo, no? Pero always be truthful, no? Kasulad ng Panginoon ay totoo, si Jesus ay totoo, no? Ang Holy Spirit, ay ating kinukuha na ng advice. So yun, okay? So hanggang doon lang ako, at kung meron kayong tanong, kung meron pa gusto idagdag si Pastor Jake. Okay, so kung wala na, okay, tayo po ay, by the way, papasalamat tayo sa Panginoon sa camp na nakalipas. So, praise the Lord. Salamat din sa pag-iingat ng Panginoon kasi ako nag-drive. Nung kami papunta, 4 na oras na kami umuwi, 7 oras. No? So, praise the Lord na kahit na nakakapagod, pero salamat sa biyaya ng Diyos, makapagturo pa rin sa inyo. Ha? So, makapag-preach pa mamaya. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Kasi kung pakikiramdaman ko lang yung sarili ko, magpapahinga na muna ako. Pero, by His grace, nagagawa natin yung gusto ng Diyos. Salamat sa kanyang biyaya. Purihin siya sa ating buhay. Okay, let us pray. Father, thank you so much for giving us strength, Lord, for us to continue in serving you. Thank you for the privilege of sharing the gospel and sharing the word, your word, to these precious people. Thank you so much, Father, for giving us, Lord, an opportunity to handle your word with a pure heart and with honesty and sincerity. You're the God who knows everything. You know our heart. You're the God who is almighty. You can do everything you want to do. And we cannot stop it because you are almighty God. Thank you, Father, for being Yahweh. You exist even we are not in existence. You exist from eternity to eternity. You are the Yahweh, the Almighty God. Ikaw ay Diyos, hindi dahil sa amin, Diyos ka kahit wala kami. And we thank you for that. We thank you that we can trust you and ask you everything. Salamat po, Panginoon. Praying that you will bless, Lord, each and every one of us, the worship service in Sharjah, the worship service in Al-Ain, the worship service in CBC Iraq, the worship service in Abu Dhabi. Lord, help each preacher to preach the word, nothing but the word of God. And praying the Lord that you will, as we preach, you first talk to us. And we are the first that are blessed by your word. Lord, salamat po ng marami and tulungan mo kami. We cannot do everything without you. And we can only do everything, Lord, through you and by you. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Okay, salamat po. At mamaya po, meron tayong graduation. Ang venue po natin ay sa Sharjah, BBCA UAE. Moving up and graduation and recognition. Sana po mag-watch kayo o dumalo kayo
No, mamaya 7:30 dito, 3:30 dyan. Salamat po. God bless. Sige po, Pastor. Thank you po. Pastor, mayroon po kayong announcement? Or tuloy po natin yung program, doxology? Yung leader po. Yung program po. Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. Bago po tayo mag-break time, ay tumago po tayo sa ating pong doxology o offertory in doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin, Panginoon Diyos sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Once again, Father, we thank you for the privilege, though it just an undeserved privilege you have given to us, Lord, to worship you and to praise you and to glorify thy name, O God. Lord, we pray that the offerings and the tithes that we are going to return and to give it to you, O Father, we pray that may you use this as an instrument for the spreading of the gospel of the Lord Jesus Christ. May you bless also those brethren that faithfully returning their tithes and lovingly giving their offerings, O Lord. May you bless their companies, may you promote them in their positions, and also increase their salary, O Lord. Also, we ask and pray that you bless also the brethren that seeking job, that also use also they have they will enable also to give their tithes and their offerings and return their tithes, O Lord. All these things we ask and pray in Christ's name we pray. Amen.